Good morning, sir. Hello, good morning po sa ating lahat. Good morning sa mga BDRRMC members, gayon din ang mga MDRRMC members na kasama natin ngayong araw, both from the province of Camarines Norte at province of Aurora. Gusto ko pong simulan ng ating discussion by asking you, kamusta ba ang weather dyan sa inyo pong kanya-kanyang mga areas? Dito sa amin sa Camarines Norte, kami ay nakakaranas ng mixed emotion. Ng mix na weather. Usually in the morning mainit, tapos pagdating ng hapon, the whole afternoon maulan na. So ito siguro ay senyales na na nagta-transition na tayo sa rainy season. Kaya very timely itong inorganize na webinar or online activity ng DILG Aurora in partnership with DILG Camarines Norte para ma-remind tayo ano ba yung mga kailangan gawin ng mga munisipyo, including the barangays. Kasi hindi lang po ito responsibilidad ng ating mga higher LGUs, pero kasama po tayo sa barangay as main actors pagdating sa disaster preparedness, particularly sa pagsalubong natin sa rainy season. So let me just share my presentation po. Ang topic po na na-assign sa akin ngayong araw ay yung discussion on the listo sa tag-ulan, preparedness measures of local government units for the rainy season calendar year 2025. This is based from the DILG Memorandum Circular 2025-051. So kung mapapansin nyo po last year, nagpalabas din ang DILG ng memorandum pagdating sa paghahanda. Paano ba paghahandaan ang La Nina? Pero this year, wala namang proclamation ng La Nina. So ang paghahandaan natin ay rainy season. So ito po yung magiging outline ng ating discussion ngayong umaga. Ito ay sisimulan sa background ng DILG-MC nabanggit, purpose nito, scope or coverage, at yung policy content and guidelines na nahati sa dalawa. Una ay yung minimum early preparedness measures to mitigate and address the adverse impacts of the impending rainy season. At pangalawa, yung supplementary guidelines for the LCEs on minimum early and critical preparedness actions in anticipation of the possible adverse effects of the rainy season. So handa na po ba ang lahat? Itong DILG MC na ito ay naglalaman ng napakahabang list of requirements. At take note, ito ay minimum requirements. Ibig sabihin, kailangan lahat ng mga nakapaloob na instructions or requirements dito sa Memorandum Circular ay kailangan magampanan ng ating mga local government units. At nasa sa inyo na po sa LGU kung gusto nyo pang magdagdag ng mga additional measures para mas strengthen yung ating preparedness pagdating sa rainy season. So for the background, ito pong MC na 2025-051 ay naka-anchor sa 183rd Climate Outlook Forum na kinandak ng DOST Pag-asa noong April 23, 2025. At ayon sa nasabing forum, meron po tayong inaasahan na 10 hanggang 10 to 19 tropical cyclones na inaasahan nating papasok from the month of May hanggang October 2025. So napakarami po na bagyo ang papasok na project ng DOST Pag-asa ngayong taon. Ano lang yan May, June, July, August, September, October. In 6 months lang. So, kailangan talaga na ma-strengthen natin yung ating capability pagdating sa disaster preparedness, particularly sa araw ng tag-ulan.
So with this, inaasahan po na magkaroon ng hazardous weather conditions including strong winds, storm surges, heavy rainfall, flooding, flash floods, and rain-induced landslides, particularly sa mga high vulnerable areas. So ito pong nabanggit ko na 10 to 19 tropical cyclones, ito po ay mga bagyo. So hindi pa dito kasama yung mga paminsan-minsan na na-experience natin na heavy rainfall kahit walang bagyo. So bukod pa yun doon. In view of this projection at sa paparating na rainy season, ang LGUs po ay ine-expect na ma-ensure na sila ay well-prepared and properly equipped para ma-prevent, mitigate, and makapag-respond sa mga harmful effect ng weather disturbances. So, still, for the background of this MC, meron pong dalawang Republic Acts na nabanggit. Una dito ang Republic Act 7160, also known as the Local Government Code of the Philippines, kung saan ang mga LGUs ay legally mandated na mag-adopt ng mga measures and protect their inhabitants from the harmful effects of man-made or natural disasters and calamities, in timely relief services and assistance within their jurisdictions. At isa pa sa mga Republic Act na nabanggit ay yung Republic Act number 10121, specifically Section 4 of the implementing rules, kung saan inuutusan lahat ng probinsya, syudad at municipality na including barangay DRRMCs na mag-respond adverse effects ng emergencies at mag-carry out ng recovery activities in the affected areas to ensure na meron tayong immediate delivery of water and other basic necessities, particularly for women and children. Para naman sa purpose ng DILG MC 2025-051, ang MC na ito ay ini-issue para magbigay ng guide, magbigay ng ano bang guide sa Tagalog? Gabay para sa lahat ng LGU sa pag-intensify ng kanilang proactive measures to prepare for the rainy season, thereby minimizing adverse impacts on lives, property, and the local economy. So kung mapapansin po natin yung mga legal basis na nabanggit ko kanina, ang focus na talaga ay pagdating sa response. Pero as we transition nga sa climate na mas harsh at may dalang mas harmful na effects sa ating communities, mas pinaprioritize natin ngayon o binibigyang emphasis yung proactive measures para mag-prepare sa anumang klaseng hazard or disaster. So ito pong DILG Memorandum Circular ay para sa lahat ng provincial governors, city and municipal mayors, including punong barangay, DILG regional directors, others concerned. So ngayon, dumako na po tayo sa policy content and guidelines. Ito po yung naglalaman of minimum requirements na kailangan gampanan ng mga LGUs. So sana po ay handa na ang inyong mga kape at pandesal para po sa mahabang discussion na ito. Pero I will make sure po na ma-shorten natin or maging concise yung discussion natin pagdating po dito. So una, sa listahan, kailangan po ma-establish natin and reinforce ang early preparedness actions sa LGUs in compliance with the Operation Listo protocols, particularly yung protocol natin for hydrometeorological hazards. At itong Operation Listo protocol na ito ay available po online na pwede nyong i-access through the following links. So that's bit.ly/capital listo in capital letters _manual
V3. That's for the typhoon edition. At para naman sa localized weather disturbances, that's bit.ly/listo_manual_LWD. Sana po ay na-screenshot nyo yan para siguro later or sa mga in your preparation para nga sa rainy season, ma-browse nyo din, no? Para makita nyo ano ba yung mga measures na nire-require ng existing mga policies and laws. Next requirement, kailangan ang all LGUs are directed, no, to strengthen coordination and hazard mapping. So paano ba natin to ma-accomplish? Kailangan gamitin natin yung DENR MG-BGU hazard maps para po sa pagbubuo ng mga informed decisions. So ito ay pwedeng gamitin ng B-Dream-Cs, M-Dream-Cs, gayon din ng mga sangguniang bayan para po sa let's say example, sa pag-declare nila ng mga no-build zones. So dito in our MG-BGU hazard maps, pwede natin gamitin as tool para or mas maging risk-informed yung ating mga decision policies sa LGUs. Pangalawa, kailangan po i-update natin, no, ang ating mga contingency or action plans by conducting risk assessments for flood, storm surge, and landslide-prone areas or kung ano man yung hazard na applicable sa inyong mga nasasakupan. Kung kayo ay merong nasasakupang karagatan, so pwede kayo mag-conduct ng risk assessment for storm surge. Kung kayo naman ay located sa barangay na maraming o nasa gilid ng kabundukan, pwede kayong mag-conduct ng risk assessment for landslide prone. So depende po kung ano yung mga hazards na existing sa inyong mga nasasakupan. So yung resulta ng risk assessments na inyong ikakandak ay pwede natin gamitin as basis for updating our contingency plan or action plan. So ang contingency plan naman po ay ever-changing. Yan ay naka-base sa emerging risks na existing sa LGUs. Some LGUs, ang top 1 hazard pa din nila ay COVID-19. Baka ito na yung time para i-update ang ating contingency plan kasi very minimal to zero na yung cases natin ng COVID-19. So baka pwede tayo conduct ulit ng risk assessment to really pinpoint ano ba yung pressing risks na existing sa ating LGUs. Okay, pangatlong requirement, ang mga LGUs po ay required to develop kung wala pa. At kung meron naman, revisit and update their respective rainy season contingency or action plans and other local emergency response plans. So paano natin ito magagawa? Ito po ay pwede nating ma-accomplish by conducting a comprehensive assessment of flood, storm surges, and landslide-prone areas within your respective jurisdiction para ma-prioritize natin ang mga top hazards sa ating action plans at ma-integrate ito sa ating action plans. Ensure the availability of updated, disaggregated data often at risk within your respective jurisdictions. So bakit ba kailangan disaggregated yung data? Ba't kailangan natin malaman ilan ang kabataan, ilan ang kababaihan, ilan ang may kapansanan, ilan ang matanda? Para po mas maging informed ang ating mga plano at mga programang kaakibat nito. Next, I develop public service continuity plans. So itong requirement na ito ay particularly addressed sa ating mga munisipyo, syudad at probinsya. So para saan po ba ang public service continuity plan? Ito ang plano na didictate o nagbibigay ng guide
paano ba mag-ooperate ang isang workplace, ang isang LGU, ang isang opisina, even after a calamity, even after ma-affect place ng mga calamities such as storm surges, flooding, and others. So kung wala pa po ang mga LGU natin ng Public Service Continuity Plans, we highly urge you to develop your own Public Service Continuity Plan. Or kung meron na at kailangan ng updating, baka ito na din yung time para i-revisit natin at tingnan yung mga areas for updating. Okay, still under requirement number 3, all LGUs should conduct simulations ng kanilang mga emergency response and evacuation plans, lalo na yung mga nasa high-risk areas. Paano? Kayo ay inaatasan na mag-conduct ng drills and simulation exercises with the participation of the communities and stakeholders. So, ito ay isang paraan para makita natin o masukat gaano ba ka-epektibo yung ating mga existing response and evacuation plans. Next, ensure that a comprehensive emergency program for children or CEPC is established to safeguard the interest of children. So lagi po nating ina-emphasize during mga evacuation or during times of disaster in general, kailangan pangalagaan natin yung interest ng mga kabataan before everyone else. Laging mauuna dapat yung kanilang safety. Before, during, and after emergencies. Number 4 sa ating listahan, ensure functional and resilient LDMC Emergency Operations Center and establish local incident management teams. Base sa ating memorandum circular, hindi lang po provincial, city, at municipalities ang required na magkaroon ng kani-kanilang emergency operation centers. Ang ating mga barangays po ay kabilang sa mga level of LGUs na kailangan may operational and functional na operation center. This is in NDRIMC Memorandum Number 7 Series of 2024. 2024 po yan bahan. Or 2022 na typo lang po na lagyan ng 4. Ang mga centers na ito, ang mga EOC, ang primary purpose niya talaga ay maging venue, maging center to facilitate multi-stakeholder coordination and manage information and mobilize resources as well. So mahalaga po na meron tayong functional EOCs dahil during disasters, kinakailangan yung mabilisan na pag-generate ng data, mabilisan na coordination sa mga stakeholders, lalong-lalo na yung mga responders natin. So mahalaga po na meron tayong functional and resilient EOCs. So para po sa mga barangays na wala pang EOCs, nagpo-provide po ng training ang OCD. Ang mga LGUs na accredited ng OCD ay nag-host din ng trainings pagdating po sa operation at establishment ng EOC. So baka pwede tayong makipag-coordinate sa ating mga MDRIMOs o CDRIMOs kung kayo ay nasa syudad para po mabigyan kayo ng training pagdating sa establishment and operation ng EOCs. And last na component po ng requirement number 4 ay yung establishment of IMTs or Incident Management Teams and ensuring na merong competent and trained ICS members. So again, ang OCD po ay nagpo-provide ng ICS training. Ang ating mga accredited LGUs ay nagpo-provide din ng ICS training. So, ang mga barangay officials, kung gusto nyo pong mag-undergo ng ICS training,
pwede po tayo makipag-coordinate sa OCD or sa ating mga respective LGUs para po mabigyan tayo ng proper training on ICS. Katulad po namin sa DILG, kami minsan ay lumalahok sa mga ICS training hosted by LGUs. So meron na po kaming kasamahan na level 3. Ako po ay level 1 trained pagdating sa ICS. So baka po pwedeng mapondohan through Liga yung training kung gusto man po ng ating mga barangay officials na mag-undergo ng ICS trainings, or pwedeng mag-host ang ating mga LGUs. Next, fifth requirement, conduct infrastructure, inspection, audit, and reinforcements. So paano ba ito ginagawa? So ito po ay pwede natin gawin all throughout the year. Hindi lang before a typhoon or before the rainy season starts. Pwede po siyang gawin anytime. Ito po ay ginagawa through assessment ng structural integrity and capacity ng mga facilities na existing sa ating LGU, such as evacuation centers, EOCs, multipurpose storage areas for relief goods, health centers, hospitals kung meron man, public buildings including public markets, land transportation terminals, ports kung meron tayong nasasakupang karagatan, and other lifelines such as power, water, communications, roads, bridges, and other facilities. Next, number 6, ensure the evacuation system and evacuation facilities are strengthened and in accordance with the minimum standards. So ngayon po ang evacuation facilities ay may sinusunod na required dimensions and sukat, saan ba ito dapat nakapayo. Ang mga LGUs po ay ine-encourage or advised na mag-identify and prepare evacuation centers na structurally in compliant with existing policies set by appropriate agencies. Ito pong mga evacuation centers should have basic facilities katulad ng area for sanitation, kailangan merong medical aid, merong designated areas for high-risk groups. So dapat nakahiwalay po sila, no? Yung mga kababaihan at kabataan, kailangan ay hiwalay sila sa mga kalalakihan. Dahil sila yung mostly at high risk, lalo na in times of disaster. Ito pong mga facilities na ito na nabanggit ko ay kailangan ini-inspect regularly to ensure na nami-meet natin yung safety standards with capacity adjustments made as necessary. So hindi lang siya ini-inspect kapag may paparating na bagyo, kapag after an earthquake or after kung anumang disaster ang mangyari. So dapat regularly yung inspection natin ng structural integrity ng ating mga facilities. In addition to that, kailangan po ang ating mga evacuation centers ay may complete facilities na magkikater sa pangangailangan ng mga PWDs, senior citizens, pregnant women, and children. Yan po ay nakapaloob sa accessibility law. Okay, moving forward po. At number 7, we have strict enforcement of no-build zones in high-risk areas. So, kanina na banggit ko na yung pag-declare ng mga high-risk areas or no-build zones through enactment of ordinances. So, kailangan po ang ating mga ordinances or ang ating mga no-build zone areas ay naka-align sa ating comprehensive land use plans and zoning ordinances. So let us make sure na yung mga declared as no-build zones natin reflected din sa CLUP ng ating munisipyo o syudad. Kasi baka na-declare na natin na no-build zone pero sa CLUP natin still declared siya as residential area or commercial area.
So dapat mag-align yung dalawa. Isa pang measure para ma-support itong requirement na ito ay yung strict adherence to existing government directives and regulations na nagpo-prohibit sa construction of anumang klaseng structures in high-risk areas. So ito pong high-risk areas na nababanggit ko, ito po ay makikita sa MGB Geohazard Map. Kailangan din po na ang Geohazard or Mines and Geosciences Bureau or MGB ay nagbibigay din ng recommendations sa ating mga LGUs. At itong mga recommendations na ito ay kailangan na susunod ng ating mga LGUs, particularly yung mga identified barangays and purok. Adoption of hydrometeorological hazard maps as basis for the declaration of safe, no-dwelling, and no-build zones through the issuance of local ordinances. So kailangan gamitin po natin yung hazard maps, available hazard maps para sa pag-declare ng no-build zones. Last, under number 7, develop, update, and an evacuation plan to address situations where people are forced to leave their homes. So kailangan po meron tayong existing evacuation plan para magbigay ng guide sa pagkakandak po ng forced evacuation during disaster. Para po maiwasan natin yung impact ng natural and man-made hazards. Number 8 na requirement, sabi ko sa inyo, di ba madami to? So madami talaga to. Parang halfway through pa lang tayo doon sa list of minimum requirements set by the DILG Memorandum Circular 2025-051. So to continue on, ensure unhampered delivery of emergency services, logistics flow, and supply chain management. Paano ba ito effectively maisasagawa? Kailangan tayo ay merong accessible and secured preposition areas. So meron din pong merong isinasagawang accreditation ang DSWD pagdating sa preposition areas ng mga LGUs. So meron po yung sinusunod na sukat at dapat meron ding available na mga equipment or supplies doon sa ating mga preposition areas. Regularly update inventories of relief goods, including medical supplies and equipment. Ensure that logistics and services are maximized for rapid deployment, including yung availability po of supplies, equipment, personnel, and other resources. Next po, establish and strengthen operationalized mechanisms for partnership or networking with private sectors and volunteer groups. So we can do this by formally form partnership with private sectors such as NGOs, CSOs, and other LGUs na adjacent po. Preferably yung adjacent sa ating LGUs for resource augmentation. So paano natin ma-formalize yung partnership? Ito po ay pwedeng ma-formalize through signing of agreements sa ating mga existing partners. So kung gusto natin mag-expand, mas maparami pa yung partners natin, pwede po tayo mag-create ng mga bagong o mag-sign ng bagong MOA. Number 10, utilize LDRIM funds and maintain transparency and accountability in utilizing funds. So pwede po tayo mag-consult sa ating LFC o Local Finance Committee tungkol sa additional funding sources na kakailanganin kung magkulang man yung ating LDRIM fund. This should complement preparedness response and early recovery. Ang allocation po and utilization of LDRIM funds
should cover all 4 pillars ng DRRM prevention. Ng DRRM, which includes prevention and mitigation, preparedness, response, and rehabilitation and recovery. So, lahat po ng 4 pillars na yan are equally important, pero we would like to put emphasis sa preparedness pillar dahil hindi tayo kumbaga yung ibang pillars ay hindi magiging effective yung ating implementation kung hindi tayo well prepared. So nagsisimula talaga ang lahat pagdating sa preparation. Ensure compliance with the established government procurement, accounting, and auditing rules and regulations. So lagi naman yan pagdating sa procurement. Kailangan lagi tayong guided by auditing rules and regulations. Number 11th requirement po under DILG MC 2025-051 is to conduct public awareness and information, education, and communication campaign or IEC for short. So paano ba ginagawa itong IEC? It is up to you kung ano ba yung deemed necessary nyo or yung deemed as most effective way of conducting IEC. Pero dapat ang IEC natin should share a common goal, which is to raise awareness, particularly about the rainy season and its potential harmful effects sa ating community. Okay, so that's part 1 of the policy content and guidelines. Ngayon naman, for LCEs, particularly ang ating mga provincial government, minimum early and critical preparedness actions in anticipation for the possible adverse effects of the rainy season. So kumbaga, ito yung mga additional na instructions para sa ating governors and mayors in preparation for the rainy season na hindi na include doon sa previously issued na memorandum circular. So ito po ay meron ulit ilang components. 6 components, no? So isa-isahin po natin. First, strict enforcement of preemptive or forced evacuation protocols in anticipation of adverse weather conditions. Ang lahat po ng LCEs ay hinihikayat na mag-implement ng forced evacuation measures when necessary. At kailangan ito ay nakapaloob sa isang ordinansa or another legal issuance, ensuring na ang mga affected residents ay promptly o agarang ma-relocate to designated evacuation centers or other safe areas. Pangalawa, initiate preemptive or mandatory forced evacuation of communities identified as at risk of flooding, rain-induced landslide, and storm surges, and safely relocate them to safe ground. Identify and notify affected areas and task the local disaster risk reduction and management office na i-identify yung mga areas and populations at risk using yung mga available and reliable related hazard maps. Still under requirement number 1, ensure that all residents in these areas receive timely information regarding evacuation plans and procedures. So dapat yung ating mga existing plans and procedures ay i-communicate natin sa community members para alam din nila kung ano ba yung gagawin o paano ba gamitin yung ating mga evacuation plans. So sa pagkakandak po ng first o forced evacuation, kailangan ito ay isinasagawa in a humane manner na respectful sa dignidad ng isang tao. Not using
proportionate force, without discrimination, and with conscious attention sa pangangailangan ng ating vulnerable sectors such as women, children, and elderly and PWDs. So kailangan po yung ating approach ay inclusive. Dapat meron tayong mga equipment na mag-adhere sa pangangailangan nila o sa kapasidad nila bilang mga tao. At isa pa sa requirement para ma-enforce strictly ang preemptive and forced evacuation ay yung pagre-report ng mga affected population and preemptive evacuation subject to NDMC Memorandum Circular Number 1 Series of 2025. Pangalawa po sa additional guidelines for the LCEs ay yung pag-establish ng mga innovative at robust anticipatory actions or AA. So ito po ay nasa sa inyo ng discretion. Ano ba yung mga innovative practices na pwede nating ma-implement in preparation for the rainy season? So kailangan po itong mga innovation na ito ay mag-a-adhere sa pangangailangan ng mga families para maprotektahan ang kanilang assets ahead of hazards, katulad na lamang ng rainy season, which could be developed for a range of risks and specific sectors. So pwede rin tayong mag-innovate, develop ng mga practices na mag-a-adhere din sa iba pang specific hazards. So paano ba ito magagawa successfully? Kailangan i-strengthen natin yung ating mga established coordinating platforms katulad ng Interagency Coordinating Cell or yung ating LDRIMCs. Kung wala tayong Interagency Coordinating Cell, pwede naman nating immobilize yung ating respective LDRIMCs. Kailangan din ma-integrate natin ang anticipatory actions and impact-based forecasting sa ating PIDRA meetings and local protocols. So ang PIDRA ay ginagawa before the disaster strikes. Next, sa prepare sa anumang klaseng disaster, kailangan ay ina-anticipate natin yung worst case scenario. Then yung pagiging pagiging resilient, 'di ba? Kasi parang naging culture na ng Pilipino na dina-downplay yung importansya ng preparedness. Laging sinasabi natin na kapag may bagyo, sanay na tayo. Kaya kapag may malakas na ulan, ay sanay na tayo sa baha. Pero last year, napatunayan natin na hindi tayo handa. Na ang ulan panahon ngayon ay hindi lang basta ulan. Ang ulan ay nakapagdulot ng massive flooding, lalong-lalo na dito sa rehiyon ng Bicol. Napatunayan natin yan last year kung saan maraming buhay ang nawala dahil sa kawalang preparasyon ng ating mga LGUs at ng ating ding mga community members. So, ang preparation ay hindi lang dapat nanggagaling sa ating mga LGUs. Kailangan meron din tayong counterpart, meron din tayong ambag, kumbaga, as community members. Paano ba tayo mas magiging handa? So dapat ma-instill na natin sa ating mga mindsets yung worst case scenario at mag-assume tayo for proper purposes.
Sa paplano, kailangan gamitin natin yung DNR MGBGU hazard maps na paulit-ulit na nating nababanggit. No? Kailangan dapat by now lahat ng LGUs ay familiar na or aware or at least may kopya na ng DNR MGBGU hazard maps. Dahil yung mga high-risk areas na na-identify sa mga hazard maps na ito yung bibigyan nating special attention in times of rain or typhoon. Number 3, monitor dams and waterways and coordinate closely with operators and relevant agencies. So ito po para sa mga LGUs na may nasasakupang bodies of water, particularly mga river. So kailangan po na mag-provide ng keen attention dito sa mga susunod na requirements. Regularly monitor ang status of dams, especially in times of weather disturbances and other critical infrastructure. Para makapagbigay ng early warnings, timely warnings to affected communities. Para po in case magkaroon ng dam overflow or water discharge operations ay agaran pong mabibigyan natin ng necessary action yung mga taong maapektuhan nito. Revisit contingency and communication plans relative to possible sudden dam water discharge. So dapat po meron din tayong hiwalay na contingency plan pagdating po sa dam water discharge. Kung meron tayong dam sa ating mga LGUs. Nang sa ganun guided ang ating action in times of water discharge. Number 4, expedite cleanup protocols before and after a disaster in our LGUs. Ito ay in adherence sa kalinisan sa Bagong Pilipinas Presidential Directives ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So ito po, hindi lang to ginagawa before a disaster. So ito po ay regularly dapat ginagawa ng ating mga LGUs sa barangay, munisipyo, syudad at probinsya. Pero for the barangays, ang Kalinisan sa Bagong Pilipinas program ay kinakandak dapat kailan po? Weekly, no? Dapat weekly po tayo ay nagkakandak ng bagong Kalinisan sa Bagong Pilipinas program. So paano ba natin mas mapapabilis ang cleanup protocols before and after disaster? So kailangan po ang ating mga LGUs ay nagkakandak ng inventory ng garbage trucks owned by LGUs at yung mga privately owned din na pwede nating matap o pwede nating makapartner during garbage collection, lalong-lalo na after a disaster. Preposition garbage trucks with complete personnel to ensure rapid deployment during and after adverse weather conditions for immediate waste collection and disposal. So kailangan po before the disaster strikes, 2 to 3 days before expected typhoon or heavy rainfall, kailangan nagkakandak na tayo ng unclogging ng waterways, esteros, drainage systems, and other flood-prone areas. Ito po ay maliit pero importanteng hakbang sa pagpe-prevent ng pagbaha sa ating mga lokalidad. Dapat ma-ensure natin na ang mga basura o ang ating mga waterways ay free of debris and wastes para ma-avoid po natin yung clogging or blockage ng mga kanal. So during or before
in disaster preparedness, ini-strengthen din natin yung participation ng community members, especially during cleanup drives, at kailangan ma-engage din natin yung barangay level organizations, volunteers, and local leaders para i-lead ang mga gawain ito. Sabi nga, kailangan, pagdating sa disaster preparedness, it requires bayanihan. Hindi lang LGU officials, hindi lang mga barangay officials ang kailangan na gumagawa o kumikilos. Kailangan talaga ng volunteerism para po mas maging makabuluhan at mas maging safe ang ating mga community. Focus on maintaining cleanliness in public spaces, streets, and waterways to prevent garbage buildup that can exacerbate flooding. So ito po ay nakapaloob na din doon sa Kalinisan sa Bagong Pilipinas program. And all LGUs are advised to conduct quarterly cleaning and desilting of drainages. Provincial, municipal, city man yan, including barangay, and submit an after-activity report to the ILG field office for monitoring purposes. Para po sa barangay level, yan po ay continuously at regularly minomonitor naman po ng DILG field office. Next, number 5, timely declaration of class suspension. So, dito medyo nagkakaroon ng parang confusion. Sino ba talaga ang magde-declare? Is it the DepEd? Is it the mayor? Is it the punong barangay? So ngayon, bibigyan natin ng clarity kung paano ba dinedeclare ang class suspension. So, ang lahat po ng LCE, pag sinabing LCE, this includes the provincial governor and the municipal or city mayors. So, all LCEs are advised to immediately suspend classes at all levels, including public and private schools. Lalo na sa mga areas na ina-anticipate natin na magkakaroon ng heavy flooding o maapektuhan heavily ng tropical cyclones and other weather disturbances. LGU should also coordinate with local Department of Education offices para ma-ensure po na ang mga schools and parents are promptly informed of class suspensions. So dapat po ahead of time or upon declaration ng ating LCEs, dapat immediately coordinated to sa DepEd. Kasi baka naman nakapasok na yung mga estudyante sa school tapos hindi pa pala well coordinated sa ating mga schools yung declaration ng LCEs, baka too late na na nakapasok na tsaka pa lang sila na informed ng class suspension. So dapat prompt at timely yung ating declaration ng class suspension at yung pagpapalawig o pag-communicate natin ito sa ating mga estudyante at kanilang mga magulang. So ito po yung mga provisions na kailangan nating aralin sa para maging guided tayo paano ba dinideclare ang class suspension. So meron po tayong dalawang legal issuances, yung DepEd Department Order number 22 series of 2024 entitled Revised Guidelines on Class and Work Suspension in Schools During Disasters and Emergency, and the Executive Order number 66 series of 2012 entitled Prescribing Rules on the Cancellation of suspension of classes and work in government offices due to typhoons, flooding, and other weather disturbances and calamities. So, pag po sa typhoons and tropical cyclones, meron po tayong sinusunod na guide. Pagdating sa tropical cyclone warning signal number 1, classes for kindergarten in the affected area shall be automatically
suspended. Pag signal number 2 naman po, face-to-face classes, pagdating sa kindergarten, elementary to junior high school, or grade 10 in the affected area shall be automatically suspended. Provided that the elementary and junior high school will shift to modular distance learning, performance tasks, projects, or makeup classes. At kapag typhoon signal warning, signal number 3 or above, classes and work in all levels in the affected area shall be automatically suspended. Pero pagdating naman po sa rainfall, kunyari wala namang bagyo pero may malakas na rainfall tayong na-experience, kapag yellow warning rainfall po, the LCE shall decide on the suspension of face-to-face classes and work in schools, provided that the school will shift to modular distance learning, performance tasks, projects, or makeup class. Pag orange or red warning naman, the school head shall immediately suspend classes. Wait lang po. And work from kindergarten to grade 12 and ALS. Kapag orange or red warning, Okay po, parang nagkaroon po ng technical problem from Camarines Norte. In the meantime po, may we remind everyone to fill up yung attendance po natin sa link, chat box. And also, kung meron po kayong tanong tungkol sa discussion, available din po yung ating link for uploading ng questions natin later on sa ating resource speaker. Ano? So, we'll just wait for Sir Joper po na makabalik. Pwede po kayong health break, umihi po muna habang hinintay natin yung ating resource speaker. Na? Thank you po. hello. Sorry, pasensya na po na nagkaroon lang ng power interruption dito sa office po. Pero nakabalik naman po agad yung power. So, i-continue po natin yung ating discussion on the additional guidelines for LCEs no, pagdating sa preparation for the rainy season. Ayan. So, dito po na interrupt yung ating discussion no, sa discussion ng department or DepEd Department Order Number 22 Series of 2020 and Executive Order Number 66 Series of 2012. Anyway, naibigay ko naman sa inyo yung title po nitong mga legal issuances. Pwede nyo din po silang para po mas guided tayo. No? Or ang ating mga LCEs in terms of declaration of class suspension and work suspension sa ating kanya-kanyang localities. Ayan. So let's proceed po with the sixth additional requirement for LGUs or for LCEs. Early issuance and widest dissemination of travel advisories warnings for both land and sea. Ang mga LGUs po ay ine-encourage na makipag-coordinate sa kanilang mga transportation, traffic, and relevant government agencies para ma-ensure na ang kaligtasan ng mga tao and orderly movement, especially for those returning to their provinces. In coordination naman and collaboration with DOTR and other nearby LGUs, ang ating pong mga LGUs ay ina-advise na mag-issue ng timely travel advisories, highlighting alternative routes, safe travel tips, and weather updates for public awareness. So dito po sa Camarines Norte, usually kasi ang aming probinsya po ay nagiging daanan ng mga
tao na nais makauwi sa probinsya ng Masbate, Catanduanes, yung mga island provinces po namin. So kapag may mga travel advisory po, sila ay na agarang na i-inform of the suspension ng travel sa sea. So sana po ay ma-practice natin yun consistently para po mabawasan din yung perwisyo pagdating sa travel po ng ating mga kababayan. Next, LGU should be vigilant about potential weather disturbances by monitoring yun pong ating mga forecast na ini-issue ng iba't ibang mga ahensya. Pero kailangan i-practice natin yung responsible na monitoring, no, lalo na online kasi madaming mga let's say Facebook pages na nag-i-issue ng mga forecasts na not all the time naman ay reliable. So dapat i-practice natin yung responsible netizenship, only rely or monitor yung mga legitimate na mga Facebook pages na nag-i-issue ng mga weather forecasts. So number 7 ay mobilize barangay disaster risk reduction and management committees and utilize the BDRRM plans. Again, ine-encourage natin yung mindset na anticipation of worst case scenarios. So we should monitor the issuance of DNR MGB list of barangays identified as being at high to very high risk of floods and rain-induced landslides para ma-ensure natin yung prompt na pag-alert sa ating mga barangay officials para ma-facilitate yung preemptive and or forced evacuation ng ating communities. And also, we should facilitate or the LGU should facilitate the safe transport of evacuees to designated evacuation centers na equipped with complete essential services katulad ng water, sanitation, food, and medical assistance. And of course, yung iba pang mga facilities na require under accessibility law and other existing laws and policies. The LGUs should also ensure na ang BDRRM plans ay updated or the barangays, BDRRMCs, should ensure na ang kanilang mga BDRRM plans ay updated at nag-undergo ng rigorous review process under the Quality Assurance System for BDRRMPs. So ang QAS po ay kina-conduct every 3 years at dapat ay ina-update every year. So yearly po ang updating ng ating mga QAS or Quality Assurance System for BDRRMPs. Okay, so yun po yung last item doon sa additional guidelines for our LCEs. Ngayon naman, bilang ang DILG field officers ay miyembro din ng MDREAM-Cs or CDREAM-Cs. So, i-discuss ko na lang din po bahagya itong roles naman ng DILG regional, provincial, city directors along with their respective LGOOs assigned to cities or municipalities pagdating po sa preparedness for the rainy season. Ano-ano nga ba yung role namin sa DILG side? So in accordance with the regional, provincial, city, municipal disaster risk reduction and management council, the LDRIMCs shall convene the respective councils. So ang DILG din po dapat ay merong ang mag-initiate or at least mag-advise for the convening of the respective provincial, city, and municipal disaster preparedness committees para prepare, review, and evaluate their existing rainy season action plan.
Next role ng DILG is to monitor the actions taken by the LGUs within their jurisdictions. Para contextualize natin, ano ba yung technical assistance na kailangan nating i-provide sa ating mga bibilangang DRRMCs. We should also closely coordinate with the DOST Pag-asa para makakuha tayo ng regional and provincial rainfall forecast, and with DNR-MGB for LGUs identified as high to very high susceptibility to floods and landslides. Yan naman po ay kami dito sa DILG ay na-institutionalize na yung pakikipag-coordinate sa DOST Pag-asa at sa pag-monitor ng kanilang mga weather issuances and advisories. And lastly, ensure the immediate and widespread dissemination of this memorandum circular. I believe lahat po ng BDRIM-Cs and MDRIM-Cs are already made aware of this memorandum circular through your respective MLGOOs or CLGOOs. So ngayon po, through this Barangay Handa Ka Ba episode, mas pinaiigting natin yung awareness ng ating mga policy makers, decision makers sa barangay at sa mga munisipyo at syudad para po dito sa ating listo sa tag-ulan preparedness measures. So sana po ay na-take note natin yung iba't ibang mga legal issuances na nagsusupport dito sa effort na to ng aming ahensya. Sana ay identify natin ano ba yung mga required measures na kailangan isinasagawa ng barangay, munisipyo, syudad at ng probinsya. So before I end my discussion po, I will leave you with a quote that says, "Preparedness is not paranoia, it's peace of mind in a world of uncertainty." So ngayon po, ini-encourage na natin na ang preparedness ay hindi sign ng pagiging OA. Sabi nga ni PD kanina, we can never be too prepared for any disaster. So mas prepared, mas maganda. Dapat alisin na natin yung mindset na ulan lang yan, bagyo lang yan, napagdaanan na namin yan. So dapat po ay mag-focus na talaga tayo sa preparedness pagdating sa anumang type of disaster na pwedeng mangyari sa ating locality. So with that po, thank you very much. Thank you so much po, Sir Joper. At para po sa ating mga participants, ito na po yung susunod na gusto natin portion, yung mag-a-answer po yung ating resource person. Pero bago po yan, bigyan po muna natin ng Certificate of Appreciation si Sir Joper. Next slide po. Yan po. Certificate of Appreciation is hereby awarded to LGOO5 Jose Porfirio R. Mercado, Joper. DRR Focal Person DILG Camarines Norte, for sharing his invaluable knowledge and expertise as resource speaker during the conduct of Kabarangay Handa Ka Ba? Preparedness and Resiliency Enhancement, promoting accurate response during emergency or prepare. Episode 4, Code Red to Ready. Together we prepare, together we rise. On July 1, 2025, via Zoom application, given this first day of July 2025, signed by Provincial Director Ener P. Cambronero, DILG Aurora. And Sir Joper, thank you po. And now po sa ating mga participants, available po yung ating question form dito sa ating chat box. So wag pong mahihiyang mag-enter. Or kahit i-direct nyo na lang po dito sa chat box yung ating mga questions para sa ating resource person. Bali, Sir Joper, meron na po tayong available na tanong dito. Ang tanong po ay, ano ang gagawin
ng BDRRMC kung need ng forced evacuation ngunit ayaw pa ring lumikas ng mga pinapalikas? I-clarify ko lang po yung ng sa level po ng barangay, tama ba? BDRRMC. Yes sir, BDRRMC daw po. Kung ayaw pa rin sumunod ng mga community members sa ipinatutupad na forced evacuation, I think kailangan na nating makipag-ugnayan sa mga law enforcement personnel natin or offices katulad ng PNP, ng BFP at ng Philippine Army para mas mahikayat silang mag-evacuate. Also, kailangan makipag-ugnayan tayo sa MDRIMC. Okay po. Next question po. From parang suggestion po ata ito. Suggestion na ipagpatuloy ang ICS training lalo na sa barangay na ang mga opisyales ay bago pa lamang sa kanilang panunungkulan dahil maitataas ang kanilang kapasidad sa paghahanda at pagtugon sa kalamidad. Suggestion po pala ito. From BLGU Ramada. Thank you po sa inyong suggestion. Kanina din nabanggit natin na kung gusto talaga, kasi required ang mga BDRIMCs to undergo din ng ICS. So kung gusto talaga nating maisakatuparan to, pwede naman tayo yung mag-initiate through our punong barangays, through the LNB, na makapag-organize ng training in coordination with OCD or ng mga accredited training providers pagdating sa ICS. Or pwede din namang yung LGU yung mag-host ng training para sa ating BDRIMC members. Okay po Sir Jopor, thank you po. Ako Sir Jopor, may personal question ako eh. Paano naman po ba dun sa mga katulad po ng mga pagpa-partnership nga po natin sa private sector, kung halimbawa yung kanilang mga MOU o MOA hindi naman duly notarized? Paano bang take natin ito? Kasi minsan nag-a-assess tayo, nakikita natin na ganun yung nangyayari sa barangay. Ano po bang take natin doon? Although mayroon naman po silang parehas na sign pero both parties lang. So kanina na i-present natin yung requirement pagdating sa forming ng partnership ng between or among private sectors with the LGU. So kailangan nga daw na i-formalize ito through a MOA. Paano yung tanong niyo sir, paano kung hindi duly authorized yung Duly notarized po. Dahil pag may MOA tayo po, di ba, kailangan duly notarized. Minsan kasi ang pinapresent po ng barangay, sinasabi nila na signed naman ng both parties. Pero ang take po kasi natin, minsan, pag nag-a-access tayo, syempre, hindi siya mag-hold dahil, kumbaga, hindi pa rin siya binding, hindi siya legal. Pag hindi siya notaryado ng attorney. Apo. So tama din naman yung observation nyo na yun. So kailangan para nga maging formally siya binding o legally binding, kailangan notarized. So siguro kung may makikita tayong mga MOAs sa barangay na ganun yung case, i-encourage natin na ipa-notarize. Okay sir, thank you po. May next slide po, may question pa po. Ito po. Maraming salamat po Sir Jopor. Bakit Jopor? Jopor po dapat. Napakainam po ng mga kaalamang ito. Subalit sa katulad po naming maliliit na barangay ay napakahirap po siguro na magkaroon ng mga training at equipment na kailangan. Saan po kaya kami maaaring lumapit para sa mga ito? Maraming salamat po. Yan nga din yung kadalasang
hinaing ng mga barangays pagdating sa limited resources nila. Pwede po kayo sigurong lumapit at makipag-ugnayan sa higher LGU nyo. So kung barangay, pwedeng sa munisipyo o sa city na kinabibilangan nyo po. Pwede po kayo sumulat ng resolusyon sa inyong LCE para po mag-request ng mga trainings at equipment na makakatulong po sa disaster preparedness or response. Pwede din po kayong lumapit sa mga national government agencies na nag-provide ng mga training at equipment. So pwede pairalin po natin yung networking skills natin para po matugunan yung kakulangan po ng pondo para maisagawa ang mga trainings o makabili ng mga equipment for disaster purposes. Thank you po, Sir Joper. Meron pa po bang questions? Next slide po. Meron pa? Sa chat box po, sa ating mga participants, meron pa po ba tayong tanong sa ating resource person? Di ba po, napaka-informative nung ating discussion, ano? At talagang diniscuss yung nilalaman ng ating memorandum circular na napakahaba. Dinikris size na kumbaga kaya nating i-take in lahat, ano. So thank you po, Sir Joper. Meron pa ba? So tanong po, going once, twice. May nag-raise po ba ng hand? Raise na lang po ng hand yung gustong magtanong ng additional. So tingin ko, Sir Joper, ay naintindihan naman po nila yung discussion, ano. Bali, inaabangan ko rin kung may magtatanong sa Camarines Norte, pero yung ating tatlong naging questions ay from Aurora. Siguro well-trained na po sila dahil sa mga programa yun dyan sa Camarines Norte, kaya wala na silang tanong sa inyo. Kaya asahan natin na sa mga susunod, pag kayo ang nagpunta sa mga barangay ng Camarines Norte, alam nila, medyo master na nila itong ating listo sa tag-ulan na ito. So, without further questions po, thank you po, Sir Joper. Saludo po kami sa inyo and mabuhay po kayo.